Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan daw po ay may isang tao na gustong-gusto mangumpisal. Subalit siya daw po ay natatakot. Una, natatakot siya dahil madami ang kanyang kasalanan. Ikalawa, natatakot siya na magbago ang tingin ng pari na makakadinig ng kanyang kasalanan at baka husgahan siya. At pangatlo, hindi na siya marunong magkumpisal dahil mahigit 30 taon na siya hindi nangungumpisal. Nilista niya lahat ng kanyang kasalanan sa loob ng mahigit 30 taon. Mahaba ang kumpisal niya. Naipon. Bagamat may takot na baka mahusgahan siya, pinagpatuloy pa rin daw po niya. Matapos daw niyang magsalita, parang bigla siyang nahiya sa lahat ng kanyang sinabi, sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa loob ng 30 taon. Pero nakaramdam naman siya ng kagaanan sa kanyang puso. Subalit nung una, natakot daw siya na baka tuluyang magbago ang pagtingin ng pari sa kanya. He was already expecting that the priest would scold him and tell him that supposed to be once or twice a year dapat mangumpisal. Ine-expect na niya na papagalitan siya. Hindi na kailangang hintayin pa ang Lenten season para magbalik loob sa Panginoon, sabi niya sa kanyang isip. However, despite everything in his mind, ang unang mga salita daw ng pari sa kanya ay, "Welcome back." Welcome back. No shaming, no scolding, no guilt-tripping. At mula daw po noon, sinubukan na niyang gumawa palagi ng mabuti at maging mabuting tao araw-araw. Welcome back. Ito din po siguro yung sinabi ng tatay sa mabuting balita natin ngayon. Matapos umalis yung bunsong anak, hiningi yung mana sa kanyang tatay, at pag hiningi yung mana, anong ibig sabihin nun? Gusto na kitang mamatay para makuha ko na ang iyong mana. Pagkatapos niyang makuha yun, gamitin sa mga makamundong bagay, at nagutom, matapos maubos ang lahat, he came to his senses and had the resolve once again to return to his father. And maybe it was very difficult and heartbreaking for the father to lose his son, at ganun pa yung ginawa sa kanya. Sigurado po ako na masakit yun para sa isang tatay, sa isang magulang. How painful it could have been not knowing when your son will return and where he has gone off. Pero the father kept his hope that his son would come back. Welcome back. This Lenten season, ito po siguro yung nais sabihin o gusto ng Diyos na gawin natin at sabihin sa atin. Na sa kabila ng ating mga maraming kasalanan, sa ating maraming pagtalikod at pagtataksil sa Kanya, here we are once again, coming back to Him like the prodigal son. That as we continue to hope in this Jubilee year, let us not forget that we are not the only ones hoping, but God is also hoping for us. He is always hoping that we will change and we will return back to Him. Remember, sa mabuting balita, the father ran to his son
embraced him, and kissed him despite everything he has done. No scolding, no shaming, no guilt tripping, just a plain welcome back. Amen.